use God's power. Pag na-unleash na ang power ni God, na-release na ang power ni God sa iyo, use it. Use God's power to fulfill God's purpose. Ano man ang purpose ni God sa life natin, i-fulfill natin through that power. Kaya kung meron kayong kakayahan na magsalita, then may purpose si God. Bakit may kakayahan tayo magsalita? Ibig sabihin, gagamitin niya tayo na kanyang spokesperson. Kung may kakayahan tayong kumanta, katulad ng ating mga kapatid, kantahan natin si God. Kasi may purpose. Bakit may tinig tayo? Yung may kakayahang tumugtog, tumugtog. Yan ang purpose ni God. At tayong lahat na kanyang niligtas, He saved us so that we would be able to save others. May purpose si God. Kaya use God's power to fulfill God's purpose. Ating tingnan ang Ephesians chapter 2, verse 22. Ang sabi rito, sige, basahin natin. Ready, go. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Itong isa sa purpose ni God sa ating buhay. Gusto niyang gawin tayong tirahan, tahanan. Napakasarap naman na sa dinabi-daming pwedeng tirahan ni God, tayo pala ang kanyang binild para gawin niyang dwelling place. Tayo ang tirahan niya. God is a big, big God, pero ang gusto niya, maliit na tirahan ang puso mo at puso ko. A big, big God, but He wants to dwell in a small part of our body, our hearts. At yung heart na ito, hindi pa yung physical na, literal na heart, pero yung kaloob-looban ng heart, na andun ang spirit niya. Mga kapatid, yun ang dwelling ni God. Kaya anong purpose ng ating existence? Narito tayo sa Israel, yung mga narito sa Israel, because God wants to dwell in our hearts. Bayan niya ito. Gusto niya tumira dito. Kasi ang bayang ito gustong sakupin ng iba. Pero gusto ni Lord tumira siya dito. Kaya naghahanap siya ng tirahan. Nung una siyang dumating dito, ang sabi ng Bible, walang room na available. Para isilang si Lord Jesus, no room. Occupied ang lahat, no room. Kaya sasabsaban na lang. Kaya naman, kahit hindi tayo Hudyo, naghahanap si Lord ng tirahan, abay, available si Pinoy. Isang hindi katulad nila na tisay, tisoy. Sila matangkad, sila matangos ang ilong, sila maputi, tayo, kayo manggi. At hindi ganong katangusan ang ilong. Yung sila, pointed nose, di ba? Tayo, sabi nga nila, disappointed nose. Pero hindi tiningnan ni Lord ang ating physical na anyo. Ang tiningnan ay puso. Yan ang gustong tirahan ni Lord. Yan ang purpose bakit tayo narito. Mga kapatid, gusto ni Lord tumira dito sa Israel. Naghahanap siya ng tirahan. Nakita ang heart ng bawat isa. Kaya yung mga merong inaalagaan, yung inaalagaan nyo, gusto ni Lord pasukin ang heart. Pero katulad ng unang punta niya, sarado. Pero bukas ang puso mo, sa'yo pumasok si Lord. Kaya tatamaan yung inyong employer dahil nasa inyo ang Lord. Tumira sa bawat isa. Use God's power to fulfill God's purpose. Ang presence ni God, andun ang power niya. Kaya habang ang presence ni Lord dala-dala natin sa bawat puntahang lugar, pag nagtrabaho kayo tomorrow until Thursday, as you work, God's power is in your heart. And you just allow the power to flow. Speak it, Lord, let your touch be upon this place. Let your touch be upon these people. Let your power touch them so that they may see you as the Messiah. And they will begin to experience the power of God. Kaya ang bawat isa nasa mga bahay-bahay. Pasok ang bahay nila kasi gustong pasukin ni Lord ang heart nila. Pero pinasok na ni Lord ang heart natin, dwelling place. Kaya naman nakaka-invade na si Lord sa mga bahay nila through each and every one who are here. Magpagamit tayo kay Lord. Yan ang number 2 na you use God's power to fulfill God's purpose.